Sa iba pang balita, muling ipinagtanggol ni Pangulong Aquino ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program. Sa pagkakataong ito, sa harap mismo ng mga bisita mula sa World Bank. Sa gitna ng mainit na usapin, inilabas naman ng DBM o ng Department of Budget and Management ang listahan ng mga programa at proyektong ipinanukalang mapondohan ng DAP. May report si Teresa Andrada. Sa harap ng mga bisita mula sa World Bank at business sector, muling naglabas ng sama ng loob si Pangulong Aquino sa pagdedeklarang unconstitutional ng kanyang Disbursement Acceleration Program o DAP. Balik ng Pangulo sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng maglipat ng pondo ang ehekutibo sa ibang sangay ng gobyerno. May DAP din daw ang mga Pangulong nauna sa kanya. Tulad niya, naglipat din daw sila ng savings sa ibang sangay ng gobyerno pati na sa constitutional commissions. My predecessors all had their versions of DAP, called the Reserve Control Account and, alternatively, overall savings, which were used in part to respond to the Asian financial crisis and the fiscal crisis. Perhaps we are being questioned today simply because we have been truly transparent about it. The national-local balance, again, my job is not to comment on local politics here, but what I have seen is that the most effective countries in managing managing economic growth are ones that have a vision that does come from the top, a clear vision about the kind of growth that you're looking for. Noong 2011 pa, simulang ipatupad ng Malacanang ang DAP, pero napansin lang ito nang tumayo si Senador Jinggoy Estrada sa plenaryo at questionin ang layunin ng programa. Sa gitna ng mga panawagan, inilabas na ng Department of Budget and Management o DBM ang listahan ng mahigit 100 programa at proyektong ipinapanukala na mapondohan ng DAP. Isa sa pinakamalaking alokasyon ang pabahay ng National Housing Authority para sa mga informal settler. May napunta rin sa DPWH, kasama na ang 2 bilyong pisong pagpapagawa ng kalye at tulay sa Tarlac ang probinsya ng Pangulo. Meron ding inilaan para sa patrol operation ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero ipinahinto ni Pangulong Aquino ang pagpapatupad ng mga di pa natatapos na proyekto hanggang di pa siya nakakahingi ng budget sa Kongreso para sa mga ito. Unfortunately, the effects of the Supreme Court decision run the risk of putting our country's development in a state of paralysis, or worse, reversing the massive progress we have already made. At sa pag-apela ni Pangulong Aquino sa desisyon ng Korte Suprema, hiniling niya sa mga maestrado na isaalang-alang ang kapakanan ng taong bayan. I still hold the hope that our colleagues in the Supreme Court never forget that as they display the legal prowess and acumen that has served them well in their long careers, these abilities must also serve their 98 million countrymen. Teresa Andrada, GMA News.